At para maabot ng publiko ang serbisyo ng pamahalaan, maaari ninyong isumbong ang nalalamang katiwalian at iba pang reklamo sa programang 8888 dito lamang sa PTV. Mga kababayan, welcome sa isa namang edisyon ng Linya ng Pagbabago. Mapapanood niyo po uli ngayon ang mga problemang itinawag sa 8888 hotline at inilapit sa Presidential Action Center of PACE. Mga problemang binigyang pansin, tinutukan at inaksyonan. Lahat ng yan dito lang sa Linya ng Pagbabago. Ito ang instrumento ng pamahalaan para makatulong sa inyo, mga kababayan. Mapapanood niyo ngayon ang hinaing ng benepisaryo ng isang war veteran. Ilang taon ang hinintay ni Ginoong Joseph Capapas bago niya nakuha ang pensyon ng kanyang ama. Buti na lang at na-endorso siya ng PACE sa Philippine Veterans Affairs Office o PVAO. 13 taon na ang nakakalipas mula nang mamatay ang ama ni Joseph Capapas na si Hermenegildo, isang veteranong sundalo na lumaban noong World War II. Kwento ni Joseph, nagsilbi ang kanyang tatay sa United States Army Forces in the Far East o USAFE. Mula nang mamatay si Hermenegildo, nakatatanggap daw ang nanay ni Joseph na si Merciana ng benepisyo mula sa pagiging veterano ng kanyang asawa. Subalit nahinto na rin ito nang mamatay ang nanay ni Joseph noong nakaraang taon. October 2015 nang mag-file si Joseph ng accrued pension claim sa Philippine Veterans Affairs Office para kuhanin ang unclaimed benefits ng kanyang ina. Subalit lagi umano siyang sinasabihan na wala pang pondo para rito. Sabi ko, hindi lang ako. May mga, hindi ko lang alam kung mga veterano pa yun, nakabaston na doon, ugod-ugod na. Ganon din po yung problema, yun, so that wala pong budget. Halos mag-iisang taon na mula nang mag-file si Joseph ng accrued pension claim ay wala pa rin ang kanyang tseke. Kaya naman nitong Agosto ay idinulog na ni Joseph sa Presidential Action Center ang kanyang hinaing. October 5 nang makatanggap si Joseph ng liham mula sa PVAO na nagsasabing pinoproseso na ang kanyang claim. Isang buwan din ang hinintay ni Joseph para makuha ang kanyang tseke. November 23 nang i-release na ng PVAO ang tseke na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Paliwanag naman ni Ferdinand Palor, pinuno ng Finance Division ng PVAO, natagalan ang pagre-release ng claim ni Joseph dahil sa kakulangan sa pondo. Katunayan, mapalad pa raw si Joseph dahil naibigay kaagad ang kanyang claim na kinuha mula sa savings fund ng PVAO para sa taong ito. Bukod dito, prioridad ng ahensya ang pagbibigay ng benepisyo sa mga surviving veteran o di kaya'y sa asawa ng mga ito dahil hindi na nila kayang suportahan ang kanilang mga sarili dahil sa katandaan. Ayun, ang naging problema namin usually sa mga ganyan cases, kasi accrued yan, we have to request funding from the Department of Budget and Management. At hindi rin po namin pwedeng i-request yung pa-isa-isa. So, pag-aantay kami ng mga kasama nito, binabats namin ito. Tinayak din ng PVAO na dahil sa mga reformang ipinatutupad ng kanilang tanggapan ay mabilis at mas madali na ang proseso ng pagkuha ng mga benepisyo at serbisyo para sa mga war veteran. Mabilis na kami magbayad ngayon pag yung mga current na mga unpaid obligations, kasi funded na yan, mabilis kami, talagang ang medyo delay lang kami doon sa mga uncollected, yung mga accrued pension, kasi mga prior years na mga obligations ito, kailangan talagang i-request mo pa siya sa DBM pondo. Retirado na mula sa pagiging isang insurance agent si Joseph Capapas. Sa ngayon, nabubuhay siya at ang kanyang pamilya mula sa kanyang buwanang pensyon sa SSS at sa tulong na rin ng kanyang panganay na anak. Kahit pa maliit na halaga lamang daw ang nakuha niya mula sa PVAO, malaki na rin umano ang may tutulong nito sa mga gastusin sa bahay. Ayan, kahit taon na ang binilang ni Ginoong Capapas bago nakuha ang pensyon ng kanyang ama, sulit na rin ang paghihintay. Pero sa PVAO, sana mas mabilis pa po ang aksyon nyo. Kahit walang referral mula sa PACE, hindi dapat matagal ang pagproseso ng benepisyo ng ating mga veterano na nagtanggol sa ating bayan noong panahon ng gyera. Ngayon pa man, maraming salamat PVAO sa inyong pagtugon.
Tinugunan din ang kahilingan ng isa nating kababayan na bumiyahe pa papunta dito sa PACE sa Malacanang mula sa Tuguegarao City. Humingi ng tulong pinansyal si Hilario Tumaliwan para sa mga gamot ng kanyang tatay na si Ginoong Pedro Tumaliwan na nabulag. 70 taong gulang na si Mang Pedro, kaya hindi na kayang operahan. Patuloy na gamutan na lang ang kanyang kailangan. Inirefer ng PACE sa DSWD Region 2 ang hiling ng mag-amang Tumaliwan noong September 28. Agad namang nagbigay ng kasagutan ng DSWD Region 2 at sinabi sa kanilang sulat sa PACE na patuloy nilang sinusuportahan ang mga gamot ni Mang Pedro mula pa noong November 2015 hanggang sa kasalukuyan. Saludo kami sa inyo, DSWD Region 2 sa pangunguna ni Regional Director Ponciana Condoy. Maraming salamat po sa inyong walang patid na pagtulong sa ating kababayan na nangangailangan ng ayuda. Bukod sa walk-in complaints, inaasikaso rin ng PACE sa mga email at sulat na pinapadala sa kanila. Isa rito ay mula sa Visayas. Idinulog ni Catherine Ann Marzo ng Antiquera, Bohol ang kanyang hinaing sa pamagitan ng pagpapadala ng liham sa ating Pangulo. Sabi ni Catherine sa kanyang sulat, dati siyang guro sa isang private school sa Bohol pero nang lumindol noong 2013. Nawalan sila ng tirahan kaya sa kalye lang sila tumira ng medyo mahabang panahon. Nagkasakit siya at pinayuhan ng doktor na tumigil muna sa pagtuturo. Pero dahil sa kakulangan ng panggastos sa kanilang pamilya, minarapat niyang magtrabaho uli nung umayos na ang kanyang kalusugan. Nakapagtrabaho siya sa Alternative Learning System ng DepEd sa Bohol pero June 2015 hanggang March 2016 lang ito. Kaya humingi siya ng endorsement sa PACE para mabigyan ng trabaho sa pampublikong paaralan sa Bohol dahil qualified naman siya. Nang ma-refer siya ng PACE sa DepEd Region 7 noong July 29, agad tumugon ng School Division Superintendent ng Bohol at kinuha na siya bilang Teacher 1 at regular permanent pa ang kanyang status. Wow! Congratulations sa iyo, Catherine Marzo. Alam naman nating dakila ang pagiging guro at hindi matatawaran ng kanilang effort at pagmamahal sa kanilang propesyon. Kaya maraming salamat sa DepEd Region 7, particular sa Division of Bohol. Thumbs up sa inyo, Boholanos. Mula Luzon at Visayas, dumako naman tayo sa Mindanao. Ang letter sender ay si Ginang Rosemary Colonia mula South Cotabato na problemado sa kanyang hospital bills. September 14, 2016, na matanggap ng PACE ang sulat ni Ginang Colonia na humihingi ng tulong pinansyal dahil sa maaari siyang maharap sa kaso matapos magbigay ng ultimatum ang pribadong ospital kung saan siya na-confine ng isang buwan. Yan ay noong Abril at umabot sa 163,304 pesos ang kanyang hospital bill. Nang mag-expire noong Mayo ang kanyang mga promissory note, nagpadala na ng demand letter ang ospital na kung hindi sila makakabayad ay sasampa na siya ng kaso. Dahil dyan, humingi ng tulong sa PACE si Ginang Colonia. Walang-wala kasi talagang kakayahang magbayad ang kanyang pamilya. Inirefer ng PACE sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD ng Bayan ng Santo Niño ang problema ni Ginang Colonia. Napatunayan naman ng MSWD na wala talagang kapasidad magbayad ng pamilya Colonia kaya ginawa nila ito ng paraan. Nagbigay sila ng 75,000 pesos bilang bahagi ng pambayad sa ospital. Ang kakulangang ito ay ginagawan pa rin nila ng paraan at nakipag-usap na sila sa ospital para hindi na humantong sa demandahan ang usapin. Kaya maraming salamat sa pagtulong ng MSWD ng Bayan ng Santo Niño, South Cotabato. Sana maintindihan ng mga pribadong ospital ang kakayahang magbayad ng kanilang mga pasyente. Gayunpaman, salamat ulit sa solusyong hatid ng MSWD sa Santo Niño, South Cotabato. Samantala mga kababayan, nais din naming linawin na ang ilan sa mga suliraning inalalapit sa 8888 hotline at dito sa PACE ay may mga pending case at nangangailangan ng referral para sa serbisyo ng abogado o pag-monitor at follow-up sa estado ng kaso. Yan po ay hindi basta-basta matatalakay dahil sa technicalities ng kaso, lalo na kung hindi pa ito tapos o ongoing pa ang proceedings. Gayunpaman, pina-follow up rin naman yan ng mga tauhan ng PACE at 8888 hotline. Pero siyempre,
Gusto nating magpasalamat sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao na nagtitiwala sa ating pamahalaan. Nagtsatsaga silang pumila at maghintay sa PACE at tumawag sa 8888 hotline. Huwag kayong mag-alala dahil patuloy nating inaayos ang sistema sa pagtanggap ng inyong mga reklamo para mas mapabilis pa ang usad ng aksyon. Ako po si Weng Hidalgo. At ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andana. Lagi niyong tandaan, walang suliraning hindi masusolusyonan dahil sa Administrasyong Duterte. May kakampi kayo, basta't ilapit niyo lang ito sa linya ng pagbabago.